Dati, ang tingin ko sa sarili ko ay mabuti at magaling, na basta mabuti ako at di nagkakasala, ang Diyos ay mabuti sa akin. Tapos, pag nagkasala na, ay magbabago ang tingin niya sa akin at lalayo. Noong 2017, ako ay nagkasala sa aking employer at nakulong habang dinidinig ang kaso. Ang pagpasok ko sa kulungan ay ang pinakamasaklap at nakakahiyang pangyayari sa buhay ko. Nawalan ako ng pag-asang mabuhay at sobrang lungkot na mawalay sa mga anak ko. Binigyan ko ng kahihiyan ang pamilya ko at nawalan ako ng mga kaibigan dahil dito. Sa kulungan, kinatagpo ako ni Jesus through CCF Biyahe Jail Ministry. Inamin ko ang lahat ng aking kasalanan, humingi ng tawad at sinuko ang buhay sa Kanya. Naranasan ko ang Kanyang pagmamahal at kapatawaran. Nung ako ay nakalaya noong 2018, dinala ako ni Lord sa CCF Nangka, Marikina para magpatuloy sa aking spiritual na paglago. Dito ay may nag-disciple sa akin at unti-unting nabuo ang aking pagkatao ayon sa salita ng Diyos. By God's grace, na-terminate ang aking kaso at malaya na dahil sa grasya ng Panginoon. Binago niya ang aking buhay at ngayon nabigyan ng pagkakataong maglingkod bilang life shaper at magturo ng mabuting balita sa mga bata. Ngayon ay naglilingkod din ako sa Biyahe Jail Ministry upang mabigyan ng pag-asa at maipaabot sa mga kababaihang inmates ang mabuting balita ni Hesukristo. Naranasan ko ang habag at dakilang pag-ibig na hindi nakabase sa kabaitan o galing, ngunit sa kanyang walang hanggang kabutihan at unconditional na pag-ibig. Indeed, there are no limits to where God's faithfulness will take you.